Pinahol ng Animal Kingdom Foundation at ng resibo sa CIDG Dagupan ang reklamo tungkol sa isang karinderya na ang specialty, Asocena. Ano to? Adobo? Adobong aso. Base sa impormasyon na nakuha, yun nga, may naluto na doon. May posibilidad na din na nasa gilid na din yung mga karne ng aso na kinatay. Isang entrapment operation ang agad nilang ikinasa para matigil ang illegal na kainan. Pagdating sa target area, unang bumaba ang mga taga-Animal Kingdom Foundation para masiguro na may lutong aso nga sa menu. May igado doon sa master. Madam, may igado. Saan ba yun po? Doon din. Sa di kalayuan, nakastay at wait mode ang CIDG kasama ang Mapandan Police. Ano bang sa picture? Yan. Yung papunta. Yung may dalang soft drinks. Oo siya. Yung naka-orange. Sa kainan, positibong nakabili ang mga operatiba ng adobo at igado na aso. At sa hudyat ng asset, attack! Kinausap ng mga operatiba ang may-ari ng tindahan, itinago namin siya sa pangalang Zenny. Ano lang po ma'am, igado. Igado na baboy po. Noong una, todo tanggi pa si Aling Zenny na nagluluto siya at nagbebenta ng aso. Aso po ba sila ma'am? Nalilito? Ang karning aso po. May karning aso. Ano po yung luto niya? Adobo lang po. Adobo lang po, aso pa rin yan ate. Sa likod bahay, halos bumaliktad ang sikmura ng mga operatiba sa nadatnan. Nilalangaw ang isang patay na aso sa semento. Nakuhanan po natin siya ng isang patay na aso. Nakita namin na nakagapos pa yung aso, yung kamay patalikod. Depensa ni Zenny, bigla na lamang daw may nag-iwan sa kanya ng patay na aso noong umagang iyon. Iniwan lang, nagmamadali ako kasi sabi niya, may pupuntahan pa ako, may papagawa pa ako, sabi niya sir. Eh, hindi ko pa ginagalaw kasi nagtataka ako. Eh, hindi naman kami nagkakatay dito. Bigla na lang iniwan sa akin dito. Kaya iniwan niya dito, sabi ko gano'n. Dito ko lang iniwan, oh. Talaga lang ha? Sa freezer, nakakita rin ang mga operatiba ng mga karne ng aso. Wow! May stock! May nagdi-deliver po sa kanya ngayon, 2, 3 hanggang 5. Aso, araw-araw or every other day, depende po sa dami ng parokyano niya. So, dun, pag deliver po sa kanya, siya na yung nagpe-prepare sa kitchen niya. Siya na ang nagluluto. Isang aso rin na nakatali ang na-rescue ng AKF mula sa karinderya. Ayon kay Zenny. Aso ko yan sir, dito. Pero, nang talungin ng mga operatiba, Sir, aso ko yan sir. Magkakain yung aso ko to. Ano anong pangalan? Walang pangalan. Kasi nga, hindi ako magkakaroon ng aso. ay naku ate, huwag mong sabihing adobo ang pangalan niyan. Tali mo, tapos yung tali ko niya, lubid, masakit po yan sa leeg. Ate, talaga po ito, no? Pero may karinderya ako, pero naman payat. Hindi kasi hindi sila hindi sila masila sa Gutom na gutom nga eh. Sumabot dito, sumubusog eh. Siyempre sir, hindi ang pinapakain ko. Ilang basyo rin ng torch ang nakumpiska kay Zenny. Ano lang yan sa pag-iin lang sir. Hindi ako nagkakaroon. Sa dami ng mga resibo, lumulusot ka pa ha? Nakuhanan po natin siya ng isang patay na aso, tapos isang buhay na aso, tapos yung may mga karni ng aso na na-chop na din ma'am, then yung mga ibang luto ng binibinta niya doon sa may karinderya niya ma'am. Idiniretso sa tanggapan ng CIDG Dagupan si Zenny. Paliwanag ni Zenny, dahil sa hirap ng buhay kaya nagawa niyang magbenta ng karne ng aso. Yung sa pagtitinda naman po kasi ma'am, alam ko may mga baboy, manok, pero ang liit-liit naman po kasi ng mukhaan ma'am. Ang liit-liit naman ng income doon. Saka mahirap po kasi itinda yung, marami na kaming nagtitinda ng manok sa baboy, sa gulay. Halos hindi po maubos yung 1 kilo sa isang araw. Yung pagkain po namin sa kabaon ng mga anak ko. Saka siyempre yung pangangailangan namin mag-iina. Sa investigasyon ng CIDG, lumalabas din na hindi ito ang unang beses na nahuli si Zenny. Bali sa record natin dito sa CIDG Dagupan, meron siyang record dito na case, same case po, since 2017. No?
At aminado naman dito si Zenny. Nag-guilty po ako, ma'am. Nag-bill po ako. Nag-ano po ako. Oo po yung ganun. Ano pa man ang dahilan, malinaw na labag sa batas sa pagkatay at pagluluto ng karne ng aso ayon na rin sa Animal Welfare Act. Dahil dito, patong-patong na kasong muling kakaharapin ni Zenny. Ano ang kaparusahan dito sa katulad yan? Yung mga nagbebenta? Tatlong aspeto po yan ng iba-ibang batas. Yung Animal Welfare Act po, doon sa mga naghuhuli, nangangalakal ng buhay na aso. Yung mga nilalagay po yung aso sa sako, no? Cruelty to animals po ang tawag dito, kaya ang violation po na pwede niyang harapin ay violation of the Animal Welfare Act, RA 8485 as amended. At kung ito naman po ay binibenta na, no, na karne, pwede na rin po itong pumasok sa National Meat Inspection Service Code. May kaakibat ding peligro sa kalusugan ng pagkain ng aso. Ang pagkain po ng karne ng aso ay hindi po safe, hindi po ito food animals na tinatawag po natin. Napakarami pong risk involved health, no? Pati na po ang rabies contamination ay napakalaki na danger sa atin pong health. Nasa pangangalaga na ng AKF ang isang asong nailigtas. Sila po ay companion animals. Napangalagaan po natin dapat ang kanilang kapakanan. Ang sinumang mananakit, mangakatay at kakain sa kanila, posibleng matikman ang bangis ng batas. Susunod, isang bahay sa Bulacan, puga daw ng iligal na bentakan ng mga baril. Ang patungan nila ng santo, sa ilalim may itinatago raw na armas at granada. Ano yung sumasabi dito? Tera. Wala na naman sa sundalo kayo, wala na pagburan. Ang makapag-identify niya wala, yung may pinto.